give you the treasures and riches stored in secret places. Welcome back sa ating channel mga katiats para sa ilang minutong treasure marker analysis. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan i-subscribe para palagi kayong updated. At sa mga followers, shout out muna tayo. Alright, mabilisang shout out lang tayo kina Intensity, kay Nicanor Angel, Team to Refill. Shout out kay user CE5, Madan Canonigo, Danny Flores, Angelito Capistrano, Plantabs, Raul Trangia, kay Cirilo Jaom, Jun Tox, Glenn Mario, user WQ4, Shimi Morillo, Robert Cabonilas, Tating Naliman Salay, Rubilin Lupez, and lastly shout out kay Sir 196, Jero Mendoza, Adors Adventure, kay Romulo Ferrer, Arcadio Angkon, at kay Ronel Vilces. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Okay mga katiats, ito yung padalang picture sa atin. Wala ang sketch map. Sana ay merong sketch map para malaman natin ang mga posisyon ng mga marker o ng mga bato na merong mga marka. Pero dito pa lamang ay makikita na natin na meron talagang pinapahiwatig ang mga butas na ito. Kasi tingnan nyo naman, using our common sense mga katiats, ayan, ano bang napansin nyo sa mga butas? Ang mga butas ay isa lang ang direksyon kapag atin i-connect. Ayan, kahit itong dito, ayan, so isa lang ang direksyon ng mga ito. Ang lahat ay nagtuturo sa bandang kanan ng bato na ito. Okay, atin muna tingnan ang iba pang picture na nakapalibot dito bago natin umpisahan ang pag-analyze nito. Well, ito ay situated sa malaking ano na to, malaking waterfalls, at ang tubig na narito ay gumagawa ng malaking creek, parang river na ito, malaking creek ito. Kaya sa paghanap ng mga treasure sa creek ay hindi na, wag na maghukay kasi tubig. Ang hanapin dyan ay mga malalaking bato na pwedeng may chamber sa loob or gilid ng malaking bato sa falls. Halimbawa dito, maghanap ng mga marka na katulad ng X, yan ang square, triangle, at pwedeng yun ang butasin nyo kapag sa tingin nyo parang semento ang texture ng bato. Yun ang butasin nyo kasi kapag mga treasure in the river or creek ay nasa malalaking bato ito. Kung ibinaon man yan ay pinatungan niya ng malaking bato pero mababaw lang ang pagkabaon. Itong dito siya sa atin itong mga katiats. So kung ito ba yung mga marka ba yan? Ito parang nagaganyan, no? So tingnan nyo yan dyan. Kapag merong treasure sign dyan ay pwede nyo pukpukin ng malakas ang mga surface ng bato. Pukpukin nyo ng maso. Mabubutas yan kapag patch lang ng simento at makikita nyo may chamber sa loob. Okay, ito merong visible na plus sign. Kakaiba nga siya kasi sa lahat dito ng pattern ay wala talagang plus, siya lang nag-isa. Pero kung kasing nipis yan ng numero 1 na pako or manipis talaga yan, maliit, pwedeng hindi ito marker, pwedeng pattern lang yan. Kasi hindi nagmamarka ang hapon ng kasing liit lang ng karayom or kasing nipis. Okay, pero kung nakita nyo na talagang gawa yan ng tools, sinilsil yan, so pwedeng narito ang item kasi yan ay napakalapad, malapad siya at ang texture niya ay parang hindi pangkaraniwan na bato. Okay, at
Meron pa tayo tingnan dito yung isa, ito. Kung ang bato na ito, ang kulay kasi nito ay parang yung kanina. Yung maraming butas. At kung yung napansin nyo yung marka na ganito at isang dot dito na ganyan yan, di ba? Kung nakaturo yan or nakaharap dito sa malaking bato na may kahoy, ito may mga ugat to. Ugat ng kahoy, yan ay mga signs na yan. So kung yung tatlong dot na nakaganyan at naka-triangle, kung yan ay nakaturo dyan or nakaharap dyan sa bato na yan, nandyan sa bato, sa gilid or sa ibabaw nito ang item. I-check nyo yan sa pagpukpok ng maso. Lakasan nyo para tutunog ang hollow chamber ng bato. So ang pag-check niyan ay mga gilid, especially itong harapan kung saan nakaharap tong marker itong dito ng mga portion. At kung wala sa ibabaw, and then panghuli na ang mga likod at gilid sa pagpukpok. Kahit na walang marker yan, no? Pwede talagang gawing treasure chamber yan ng hapon kasi napakalaki. Bilog na bilog. At kung ito man na bato, ito man na bato yan, yung ito. Kung ito na bato yung nakaharap, ito yung sinasabi ko na tatlong butas. Kung ito'y nakaharap doon sa malaking bato na atin na yung may malaking ugat na bato, doon ang item sigurado. Okay, ngunit kung ito hindi nakaharap doon, kung ito'y nakaharap dito sa ito, sa may plus, so ibig sabihin narito sa loob ng bato na yan. Kasi ang bato na yan ay napakalapad, napaka-flat. Hindi pangkaraniwan siya. Pwedeng masa yan, pwedeng semento. Kaya pukpukin nyo rin ito. Pukpukin nyo yan ng maso. At kapag nabutas bigla yan at may chamber yan, ayan, sureball na merong tinatago dyan. Kung yan yung kaharap nitong ating pinaka-principal marker. Okay, ngayon kung hindi yun ng mga bato yung tinuro natin, kung hindi yan kaharap nito, so ito na ang ating pag-decode ng sign na ito. Okay, napansin nyo, meron tatlong butas, tatlo rin dito, at dalawa. So ayan, ano bang napansin nyo dyan mga katiyats? Ito lang ang naghiwalay sa kanila. Itong tatlo dito, isa, dalawa, tatlo, magkasama sila. Itong tatlong ito, magkasama din. Itong dalawa, magkasama din. At ito lang ang hiwalay. So ibig sabihin, ito na yung item. Itong malaking butas. Ito yung item at yan ang ating hahanapin. Okay, paano ba paghanap niyan? Ngayon, unang gawin, align natin ang connect the dots. Connect the dots. Ganyan. So saan ba yan papunta? Dito. Ito naman, connect. Dito rin. Ito naman, kung i-connect natin itong tatlo, magpurma siya ng arrowhead. Yan, nakita nyo, arrow yan. I-connect natin yan. Papunta yan dito. So at least, dito lang lahat nagturo na portion. Ngayon, ilang metros ba yan? Huwag kayong maghukay mismo sa gilid ng bato na yan. Wala dyan. Dumidistansya yan. Ngayon, ang mga distansya na kunin natin ay itong tatlo at dalawa. Ano ba yung tatlo o dalawa? Malalaking butas kasi yan. Pwedeng
1 meter bawat isa. So 1 meter ang bawat isa. So kung tatlo, merong 3 meters. At itong sa kabila ay dalawa lang, so 2 meters. Ngayon, punta naman tayo sa isa pang kahulugan ng mga dots. Kung 5 meters bawat isa, kasi malalaking dots, so ibig sabihin 15 meters ang unang distansya, pangalawang distansya is 10. Yan, so meron tayong 4 na distansya lahat na itisdig. Ngayon, unahin natin ang malapit. Unahin natin itong 2 and 3 meters. So dito lang tayo pupunta ito. So 2 meters, sabihin natin 2 meters yan. So lakihan natin ang hukay kasama itong tinuturo din ng itong dito. Tsaka ito. So dito tayo sa 2 meters. At kung wala, adjust tayo 3 meters. So ito 2 to 3 meters. Ngayon sabihin natin wala, kasi palagi tayong nag-anticipate niyan. Kung wala ay lipat kagad tayo. So pangalawang test dig ay unang layo is 10 meters. So kulayan natin ng green. So dito pa rin na direksyon, 10 meters na tayo, malayo na. And then kung wala, hindi positive, punta tayo sa last test dig, 15 meters. Lahat ng mga yan ay mga possible distances ng mga treasures. Okay, alam nyo naman kung anong mga signs sa paghukay na meron, mga man-made object na meron sa paghukay nyo, 2 to 3 meters deep. Kapag meron, saka kayo magpatuloy ng malalim. Pero kung wala kayong makikitang man-made object, mga signs na mga bato na pinorma, pag walang mga ganyan, wag nang magpatuloy at balik sa inyong drawing board. Brainstorming, mag-isip muli, mag-analyze. Ngayon, mga katiyats, hindi lahat ng arrow kung saan nagturo, katulad nito, lahat ay nagturo dito, pero hindi natin iniisip na binaliktad ng hapon. Pwede kasing dito yan na naman sa likod or sa upper portion ng malaking bato na ito. So pwedeng ito na yung pangalawa na direksyon na puntahan. Kapag wala talagang makita dito sa front, ay inspeksyonin nyo na ang likod. Tingnan nyo ang likod. I will give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Sa likod ng bato. Sa ganito rin na distansya, 2 meters, and then 10, pinakamalayo 15 meters, punta kayo sa likod ng bato na yan. Or sa ibabaw, kung yan man ay bundok, ang bato na yan, kung talagang malaki, mataas, sa ibabaw ng bato na yan. Okay, pero ito yung pangalawa na lamang na ating analysis. At dito pa lamang sa ating unang analysis ay para sa akin 80% na meron dyan. At 20% lang dito sa itaas na meron. Kasi dito lahat ay nagtuturo papuntang lupa. Itong paitaas ay hangin ang tinuturo niyan. Pero pwedeng merong treasure sa ibabaw ng bato. Kaya akyatin nyo yung ibabaw nitong bato. At tingnan nyo mga katiyats. Okay, at kung panghuli ay yung bato na mayroong malalaking ugat ng kahoy. Kung yun ay nasa harapan nito, kung ang bato na ito ay nakaharap sa kahoy na ito, yan. Kung dito siya nakaharap sa layo na
3 to yung distansya natin kanina ay umabot ng 15, di ba? Pero sa tingin ko hindi ito umabot ng 15. Itong bato na to papunta diyan siguro ay nasa 7 meters lang ito sa tingin ko. Kaya kung diyan nakatingin yung tatlong butas na may dot sa baba niya, kung nakaganyan yan at dito tumama sa malaking bato na may ugat, ito mga katits, kung dito yan tumatama ang direksyon, 100% na nasa loob talaga ng bato na yan. Kahit na wala ako dyan, ay masama ang tingin ko sa bato na yan. Parang meron talaga siyang laman. Kita nyo naman, meron na siyang mga sign tong mga ugat-ugat. So, ibig sabihin merong old tree dyan na patay na. Kaya ito yung ugat na iiwan. Kaya pwedeng nung unang panahon ay talagang may kahoy dyan. At yun ang kanilang marker. Tingnan nyo naman, meron na namang isang kahoy dyan, no? Na tumubo. Kaya napaka-mysterious ng bato na yan. At sa palagay ko, meron talagang laman. Okay, so yan lang aking analysis mga katiyat. Sa dagdag nyo na lang sa inyong sariling analysis. Kayo ang nakakaalam talaga sa lugar kasi kayo ang nandyan. Pangdagdag lang tong sa akin para meron kayong mapagpilian ng mga inyong digging spot. Okay, so ako'y magpaalam na. God bless you all at ingat kayong lahat.